Ka-DIY, so another vlog na naman tayo. So nandito tayo sa garahian ng isang magandang sakyan. Yan ba yan? Yan. Worth of 7 million po yan. So gagawin po natin yung ilaw po ng garahian ng ating client, no? Si boss. So ang ganda po ng view, no? Ganda mga ka-DIY. Pangarap natin yan, no? Soon to be. So ayan, gagawin lang natin tong switch nya. Kasi ayaw pong umilaw yung mga ginawa ng mga dating nag-wiring, no? I-repairin natin. So yun, binubuksan nyo na. Yan, binubuksan ko rin po ito mga ka-DIY. So tignan natin kung paano natin madiskarte na ito kasi nakabubida na siya mga ka-DIY, no? Nakabubida na, hindi na natin marirepair kung paano niya po o nagkamali siya sa wiring. Hindi natin marirepair kasi nasa bubida na. Pero kaya nga po tayo ay DIY, ay magaling tayo mag-DIY. So yan, tutukan nyo mga ka-DIY at tignan natin kung paano natin ma-DIY yun. Kahit hindi natin bubuksan yung bubida, paano natin mapapailaw pa rin. So let's go! Ka-DIY update ko lang kayo, no? So yung ginagawa natin dito sa garahe ni boss na yan, ano bang sakyan yan, napakamahal, no? Napakaganda. So pangarap natin. So yan, ang sira ko pala ay itong ating mga flat pin light po, no, na 6 watts po mga ka-DIY, no? Ito pong flat pin light na 5 po ang lima po na sira. Kasi ito po yung mga sira ng flat pin light po, no? Paulit-ulit. Ito po yung napundi. Bakit po napundi, no? Paliwanag ko sa inyo. Napundi po siya kasi yung connection po ng linya nito ay baligtad, no? Sa mga electrician dyan, alam nyo po yung center tap, no? Yung positive lagi sa switch, no? Ito po kasing wiring na to, ang positive ay nasa ilaw, ang negative po ay nasa switch. So pwede pong madisgrasya yung magpapalit nito kung hindi niya tetesterin kasi may kuryente po yung galing sa ilaw. So kahit patayin mo yung switch, may kuryente pa rin. So delikado po ito, no? Sa mga electrician po dyan, sana po hindi po ganito ang wiring nyo kasi delikado po sa mga magre-repair, no? So buti na lang mayroon pa tayong digital screw tester. So tignan nyo mga ka-DIY, pinagpuputol ko naman. Yan, mga DIY. Napakalaki pong abala to kasi gastos na naman ng may-ari kasi imbis na hindi hindi masisira ito dahil sa hindi po naka-center tap o yung positive ay nasa switch, ang negative ay nasa ilaw lang pag pinatay, hindi po sana masisira itong mga bombilya. So yun po ang ating lesson, no, sa mga ka-DIY nating electrician dyan. Pero kung electrician ka, bossing, alam mo yun kung registered ka kasi ang mga registered ay sumusunod po sa electrical code. Yung mga hindi lang po electrician at wala pong sabi nila hindi nag-aral ng mga sa papel-papel o hindi nag-schooling, experience lang dyan, nalaman lang nila, narinig lang nila, pwede pala ganun. Hindi nila alam yun. So yan, hindi ko naman po minamatay yung mga hindi nakapag-aral. Kailangan po kahit po hindi kayo nakapag-aral, kailangan makinig kayo sa talagang mga electrician at pag bumanat kayo ng mga bahay, kailangan pulido para hindi halata na ang tumira lang hindi nag-aral, no? So maganda pa rin mag-aaral ka ng electrical bago ka mag-wiring. So yan mga ka-DIY. So yun, mamaya po i-update ko kayo kung anong gagawin natin dito, kung si ma'am papalitan niya. So talagang papalitan to mga DIY, hindi problema yung wiring, no? Ito pong bombilya ang nasira. So yan lang mga ka-DIY, siguro end ko na lang tong video. So yan mga ka-DIY, tinanggal na natin. Update ko kayo next day para sa paglagay natin ng mga bagong mga valve. Bye bye mga DIY, God bless.